Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mael. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Sadyang napakalimitado ng pag-unawa nating mga tao. May mga bagay na nagaganap na hindi natin lubos na maipaliwanag. At kung minsan, kinakatakutan dahil sa hindi natin maintindihan. Ito ang naging karanasan ko nang minsan akong mapunta sa isang bayan na sakop ng probinsya ng Aklan. Hindi ko lubos akalaing magkakaroon ako ng kakaibang karanasan pagdating sa mundo ng kababalaghan. Bago ako magsimula, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Mael. Naganap ang pangyayaring ito noong ako ay 18 taong gulang pa lamang. Tubong Iloilo po ko, na nooy nagtatrabaho sa isang kilalang call center dito sa aming syudad. Naging masaya ako dahil sa wakas, nagagawa ko ng tumulong sa aking mga magulang. Maliban dito, nabibili ko na din ang mga gusto ko, kagaya ng damit at kung ano-ano pang mga simpleng pangangailangan. Ako din yung tipo ng taong mahilig pumunta sa malalayong lugar na hindi ko pa napupuntahan. At sakto namang nagyaya ang isa sa aking mga kasamang magpunta sa kanilang probinsya. Hindi naman ito gaanong kalayuan. Mga 5 oras na biyahe sakay ng bus mula sa syudad ng Iloilo. Pagkarating namin sa lugar, humanga ako sa ganda ng kapaligiran. Probinsya pa din naman yung sa amin, pero kakaiba talaga ang tanawin sa lugar ng kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalang Bel. Nasa bandang taas ng burol ang tahanan nila. Medyo nakakapagod umakyat. Pero mawawala ang lahat ng iyon sa oras na makarating ka sa pinakatuktok. Napapaligiran ng malawak na taniman ng netibong uri ng palay na kung tawagin ay kamuros. Saktong aanihin na ang mga ito kinabukasan. Kaya bilang katuwaan naming magkakaibigan, tumulong kami sa paggapas ng palay. Hindi naman po sa pagmamalaki. Kahit lumaki ako sa syudad, natuto din akong maggapas ng palay sa aking lolo't lola. Ipinakilala kami ni Bel sa kanyang mga magulang. Nakakatuwa ang mga ito dahil napakabait nila sa amin, napakamaasikaso. Ayon sa kanila, minsan lang magdala ng kaibigan doon si Bel. Kaya naman mula sa tubig na iinumin, pagkain at tutulugan, ang mga magulang nito ang nag-asikaso sa amin. Sa totoo lang, kami na lang ng mga kaibigan ko ang nahihiya sa kanila dahil matatanda na ang mga magulang ng kaibigan kong si Bel. Ay nako, pasensya na kayo sa maliit naming bahay. Hindi kasi nagsabi sa amin si Bel na uuwi siya at may kasamang mga kaibigan Wika ng nanay ni Bel. Natawagin lang natin sa pangalang Aling Mansya. Oo nga naman. Hindi kasi nag-abiso ang batang ito Eh di sana, nakapaghanda man lang kami ng sardinas. Tugon naman ng tatay ni Bel. Natawagin na lang natin sa pangalang Tatay Nasyo. Nang sabihin niyo na matanda, napatingin ako sa lamesa. Nanlaki ang mga mata dahil puro masasarap na ulam ang nakahain, kaya hindi ko napigilan ang sariling magtanong. Abel, bakit nag-aalala si tatay mo Ang sasarap ng mga ulam mo. Tanong ko sa kanya. Ganito kasi yan, Mael. Pangkaraniwan na para sa mga tao ang manok at karning baboy. Minsan lang din kasi nakakababa ng bayan
kaya minsan lang din nakakatikim ng delata. Tugon ni Bel. Napatango na lamang ako bilang pagtugon. At nang matapos na kaming kumain, saka naman binuksan ni Bel ang daladala nitong karton. Tuwang-tuwa ang mga magulang nito dahil puro delata ang laman nun. Ibang klase pala talaga tong mga tao dito, no? Akalain mo, masaya na sila sa sardinas lang? Wika ko sa kanila. Simpleng buhay lang din kasi ang nakasinaya nila, bro. Kaya ganun. Hindi kagaya ng mga tao sa syudad. Iba din kasi ang buhay doon kaysa dito, pare. Mas simple dito. At mahanap mo lang ang mga kailangan sa paligid. Hindi kagaya sa syudad. Halos kailangang bilhin lahat. Matapos ang pag-uusap namin ni Warren, kaagad na din kaming natulog. Noong una ay hindi ako gaanong sanay dahil napakaingay ng mga kuliglig. Ngunit kalaunan, tila naging musika na ito sa aking tenga na sinasabayan ng banayad na patak ng ulan. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Kinabukasan, malakas na tilaok ng tandang ang gumising sa amin. Maagang naghanda ang mga magulang ni Bel dahil nga gagapasin na ang kanilang taniman na kamuros. Hindi ito ang totoong pakay namin sa lugar. Ngunit pinili naming tumulong. Napakalawak ng taniman na halos masakop ang kabuuan ng burol. Kaya marami ding kamag-anak ng kaibigan ko ang nakigapas. At ang nakakuha ng atensyon ko ay ang dumating na katutubo. Ayon sa tatay ni Bel, taon-taon silang dumadayo upang makigapas ng kamuros dahil gustong-gusto nila ang amoy nun kapag isinasaing. Sa kalagitnaan ng paggapas, nakita kong napakabilis kumilos ng mga ita at parang hindi napapagod. Samantalang ako naman, iilang hakbang pa lamang ay napapatayo na ako dahil sa sakit sa likod. Napaupo ako sa pilapil habang patuloy na pinapanood ang dalawang katutubong nakikipag-unahan sa ibang mga kasama namin. Nagulat ako nang biglang maupo si Tatay Nasyo sa tabi ko. Mabuti na lang at hindi ganun kainit ang panahon. Mabilis nating matatapos ang gapas. Nakikita mo ba yung dalawang katutubo? Ang bibilis nilang kumilos, no? At parang hindi nakakaramdam ng pagod, di ba? Ang sabi ng karamihan dito, may mga agimat daw ang mga yan. Wika ni Tatay Nasyo. Agimat, tatay? Ang alam ko lang po kasi tungkol sa mga yan. Talagang batak ang katawan nila sa trabaho. Dahil na din sa uri ng pamumuhay na meron sila. Oo, pwede ngang ganon. Pero marami ang nagsasabi na totoo ang mga agimat na mga eta. Meron ngang manggagamot dito na nagkasakit. At sinasabing ang mga eta ang nakapagpagaling sa kanya. Wika ni Tatay Nasyo. Napaisip naman ako sa sinabi nito. Dahil kung titignan mo ang mga katutubo, parang hindi mo naman makikita sa kanila yung sinasabi niyang kaalaman. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Isa sa mga kasamahan namin ang biglang hinimatay. Dahil sa sobrang init kagad pinahinto ni Tatay Nasyo ang paggapas sa takot na baka madagdagan pa ang napapahamak. Dinala ang hinimatay naming kasamahan doon sa malilim na bahagi ng burol. At laking gulat ko nang makita ang isa sa mga itang lumapit. Naglabas ng kung ano mula sa bulsa. Kung titignan, dalawang magkaparehong buto ang mga ito. Kulay tsokolate at napakakinis. Hinihipan niya ito habang kinikis-kis sa mga palad sabay bulong ng kung anong dasal sa kanilang lengguwahe. Inilapat ito sa dibdib ng kasama naming walang malay. At laking gulat ng lahat dahil para itong nakuryente.
Matapos ay napaubo ito at tuluyang nagbalik sa wisyo. Tumayo ang lalaki at nagpasalamat. Kumuha ito ng pera sa bulsa at iniabot sa katutubo. Ngunit kagad niya itong tinanggihan. Hindi ko tatanggapin yan. Itabi mo ang pera mo. Alam kong mas higit kang nangangailangan kaysa sa akin. Kung may dala kang tubig, yun lang ang hihingin ko sa'yo. Hindi kami nakapagdala ng sarili naming tubig eh. Wika ng katutubo. Matapos ang pag-uusap na yun, muling nagbalik sa paggapas ang dalawang katutubo. Noon ko lamang napansin na magkamukha ang mga ito. Kagad din naming itinuloy ang paggapas noong hindi na gaanong mainit ang sikat ng araw. Nagawa naman itong tapusin. Kinagabihan na, masayang nag-inuman ang mga kalalakihan sa bakuran ni Nabel. Nakisali na din kami bilang tanda ng pakikisama sa mga ito. Nakaupo ako sa mesa kasama si Warren nang biglang makitabi sa amin ang isa sa mga katutubo. Ito din yung gumamot doon sa isang kasama namin. Pasensya na kayo. Makikiupo lang sana ako. Wala na kasing bakante. Wika nito. Tahimik lang si Warren ng mga sandaling yon. Tatango-tango lamang ito habang nakatitig sa hawak niyang baso. Ayos lang po. Para naman sa lahat ng mesang ito eh. Tugon ko sa kanya. Ngumiti naman ang katutubo. Inilapag sa mesa ang isang bote ng inumin. Eto, tikman ninyo. Sariling gawa ng tribo namin ang alak na ito. Ang tawag namin dyan ay biti-biti. Wika ng lalaki. Doon ko lamang narinig ang pangalan ng alak na yon dahil nasanay ako sa mga alak sa syudad. Tanging tuba at lambanog lamang ang kilala kong inumin mula sa kabundukan. Binuksan ng katutubo ang bote. Humalimuyak ang napakabangong samyo na parang pinaghalong hinog na langka at bulaklak ng ilang-ilang. Gawa sa katas ng tubo ang alak na yan. Manamis-namis, medyo nangangagat nga lang sa dila. Pero napakasarap. Amin na ang baso ninyo. Wika ni Itong. Walang pagdadalawang isip kong iniabot sa katutubo ang baso. Laking gulat ko dahil pinuno niya ito ng inumin at aawating ko pa sana. Kaso huli na. Hindi ko na din pwedeng ibalik sa bote dahil pangbabastos yun para sa nagbigay sayo ng inumin. Tinikman ko ito. Naubos ang laman ng baso dahil talaga namang napakasarap ng inumin yun. Hinay-hinay lang. Baka mapigla ka at hindi ka makapaglakad ng maayos. Matapang ang alak na yan. Wika ni Itong. Tumawa lang ako sa kanya dahil kumpiyansa naman akong kaya ng katawan ko ang tama ng inumin. Ngunit laking gulat ko dahil ilang minuto lamang matapos kong ubusin ang ikalawang baso. Tila umikot ang paningin ko at bigla na lamang natumba sa kinauupuan. Bahagya akong nawalan ng malay at ang huli kong narinig ay ang malakas na tawa ng katutubo. Kinabukasan, nagising ako na sobrang sakit ng ulo at may nakatapal pang mga dahon sa noo ko. Nadatnang ko din ang katutubong nagbigay sa akin ng inumin. At nang makita nitong gising na ako, kagad siyang pumasok ng tahanan upang makipag-usap. Kamusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na kung hindi kagad kita nabigyan ng babala. Wika ni Itong. Walang problema. Hindi rin kasi ako nakinig sa'yo eh. Siya nga pala, may lang pangalan ko.
pagpapakilala ko sa katutubo. Iniabot nito ang kamay upang makipagkamustahan at magpakilala. Ako naman si Itong. Ikinagagala kitang makilala, Mael. Siya nga pala. Heto, inumin mo para mawala yung sakit ng ulo mo. Tugon ni Itong. Inabot ko naman ang inumin at dahan-dahang nilago. Lasang pinakulo ang dahon ng kung anong halaman ang inumin yun. Ngunit napakasarap. Ilang sandali lang ay natanggal nga ang pananakit ng ulo ko at maging ang pagkahilo ay nawala na din. Maraming salamat Itong ha. Kung hindi dahil dito sa gamot mo, malamang hanggang ngayon masakit pati ng ulo ko eh. Wala yon. Kasalanan ko din naman. Dahil hindi ko sinabi sa'yo kagad. O siya, babalik na ako sa mga kasama natin. Ngayon kasi ipapagpag yung mga inani nating palay. Pag-uusap naming dalawa. Kagad na din akong tumayo para makitulong. Gulat na gulat naman ang mga kasama ko dahil nagawa kong makatayo matapos ang nangyari kagabi. Ikwinento ko naman ang ginawa ni Itong at habang nagtatrabaho, isang lalaki ang panay ang titig sa aming grupo, lalo na kay Bel. Tinanong ko naman ito kung nakikilala ba niya ang lalaking yun. Pero sinabi nitong noon pa lamang niya ito nakita. Patuloy kong inoobserbahan ang lalaking yun at talagang hindi siya umaalis sa likuran namin. Habang pinagmamasdan si Bel. Medyo nairita na ako sa ginawa niya. Kaya nilingon ko ito at akmang sisitahin. Nang bigla akong hawakan ni Itong sa kamay. Mael, halika. May ipapakita ako sa'yo. Wika nito. Sabay hatak sa akin sa lugar kung saan kaming dalawa lamang ang tao. Maya-maya ay dumating pa ang isa niyang kasama. Natawagin na lang natin sa pangalang Boaz. Mabuti na lang at napigilan mo yan Itong. Bata, alam mo bang aswang ang taong yun? Kung hindi ka napigilan ni Itong, malamang hapunan ka na nun mamayang gabi. Wika ni Boaz. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng dalawang katutubo. Muli akong napatingin sa lalaki at sa pagkakataong yun, nakaupo na siya sa pilapil habang patuloy na nakatitig kay Bel na nooy abala sa pagtatrabaho. Nanlilisik ang mga mata nito na parang kakainin ng buo ang kaibigan ko. Huwag mong alalahanin ang kaibigan mo. Hindi niya yang kayang galawin. Si Boaz na ang bahala sa kanya. Ikaw naman sumama ka sa akin dahil siguradong ikaw ang susundan niyan mamaya. Wika ni Itong. Medyo kinakabahan na ako sa mga narinig ko sa kanya. Maya-maya pa, kinausap nito si Tatay Nasyo. Sinabi ang nangyari. Nakiusap naman ang matandang wag muna silang aalis para maprotektahan kaming lahat. Pumayag naman ang mga ito at nangakong hindi aalis hanggat hindi naaayos ang lahat. Inutusan kami ni Itong na wag lalabas ng tahanan dahil maaaring nag-aabang ang lalaking yun sa labas. Kitang-kita ang kaba sa mga kasama ko dahil ito ang unang beses na mararanasan nila ang atake ng isang aswang. Baka dito na tayo mamatay pare. Bukas uuwi na ako. Bahala kayo kung magpapaiwan kayo. Wika ni Warren. Huwag mo ngang pairalin yung kaduwagan mo. Pati ba naman dito Warren? Paiiralin mo pa yan? Wika ko sa kanya. Matapos kong sabihin ang mga katagang yun, bigla namang kumalma si Warren. Naupo ito sa isang sulok habang patuloy na nakikiramdam sa mga nangyayari. Maya-maya pa, pumasok si Itong.
Nakita kong wala na siyang damit pang itaas. May nakasuot na kwintas na gawa sa 4 na buto ng kung anong puno. Hindi nga kami nagkamali. Nandito nga ang aswang. Walang lalabas hanggat hindi namin sinasabi. Wika ni Itong. Palabas na sana ito ng bahay. Kaso lang bigla ko siyang inawat. Sadali lang Itong. May itatanong lang sana ako eh. 'Di ba, yan din yung ginamit mo nung nakaraan sa pagising doon sa hinimatay nating kasama? Tanong ko sa kanya habang nakaturo sa suot nitong kwintas. Oo, tama ka. Ito nga yun, Mael. Bakit? Anong uri ng buto yan? Bakit nagagawa nitong magpagaling ng may sakit? Mutya ng abuwak ang tawag sa mga butong ito. Kailangang magkasama ang dalawang pares para mapagana ang kakayanan nito. Anong kakayanan yun? Marami. Isa lang ang pagpapagaling ng sakit sa mga kakayanan nito. At maya-maya lang, makikita mo ang isa sa pinakamalakas nitong kakayanan. Tugon ni Itong. Matapos ipaliwanag ang tungkol sa suot na mutya, dali-dali itong lumabas upang samahan si Boaz. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang katapangan ko na mga sandaling yun. Tumakbo ko papunta kay Itong at Boaz. Mael, anong ginagawa mo dito? Pumasok ka. Napakadelikado dito. Wika ni Itong. Gusto ko makita ang sinasabi mong kakayanan ng mga mutsyang yan. Ikaw ang bahala. Pero wag kang lalayo sa tabi ko. Tugon ni Itong. Ilang sandali pa, naramdaman namin ang kaluskos sa paligid. Dahil sa mga nagkalat na dayami, sinadya itong ikalat ng 2 katutubo sa kadahilan ng hindi makikita ng normal na paningin ang kalaban. Biglang tumayo ang balahibo ko sa batok matapos ay narinig ko si Itong na nagsabi, "Nandito na siya." Biglang lumitaw sa harapan namin ang isang lalaki. Wala itong suot na pang-itaas. Balot ng langis ang buong katawan. Naaaninag ang figura ng lalaki dahil sa liwanag ng buwan. Umaangil ito habang tumutulo ang laway. Kung titignan, pangkaraniwang tao lamang ito. Ngunit ayon kay Itong, ang nakikita nila ay isang nilalang na may ulo ng baboy at katawan ng tao. Bigla itong tumakbo papunta sa aming kinatatayuan. Kaagad namang sinalubong ni Itong ang nilalang. Samantalang si Boaz naman, hinarangan ako. Nagpambuno ang dalawa. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paanong hinihagis ng nilalang si Itong. 2 beses na mas malaki ang kalaban nito kaysa sa kanya. Ngunit hindi mo kakakitaan ng takot ang katutubo. Binunot nito ang itak at muling sumugod. Sobrang bilis ng kilos ng dalawa na halos hindi na masundan ng paningin ko. Naririnig ko na lang ang mga sigaw ng nilalang, pati na din ang pagtama ng itak ni Itong sa katawan nito. Ilang sandali pa, nagpakawala ng malakas na sigaw ang nilalang. Hinagis ni Boaz ang dalang sulo sa kinaroroonan ni Itong at nakitang nakadapa na ang elemento sa lupa. Inakala kong tapos na ang labanan, ngunit nakita kong nakatingala si Itong na tila may kung anong inaantay. Sinasabi ko na nga ba, may kasama ang lintik na yan eh. Wika ni Boaz. Pinalasan ko ang pakiramdam. Napakatahimik ng paligid.
Biglang umalinsangan ang pakiramdam ko. Ayon kay Boaz, ito ang pakiramdam kapag pinagmamasdan ka ng isang malakas na aswang. Muling naglakad papunta sa amin si Itong. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad nito, bigla siyang dinamba ng isa pang lalaki. Napasigaw ako. Pinagmasdang makipaglaban si Itong. Sa kasamaang palad nabitawan ng katutubo ang kanyang itak. Kailangan kong tulungan si Itong. Mas mabuti pa sigurong bumalik ka na sa loob ng bahay. Wika ni Boaz. Naisip ko ding tama ang sinabi nito. Magiging pabigat ako sa dalawang katutubo kung mananatili ako sa lugar. Dali-dali akong pumasok sa bahay. Nakita kong nagkukumpulan ang mga kasama ko sa iisang sulok. Dinig pala ng mga ito ang sigawan ng mga naglalaban sa labas ng bahay. Ilang sandali pa, tuluyan ng tumahimik ang paligid. Sumilip ako at nakita ang dalawang katutubong magkatalikod, nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran. Hindi ko makita ang kalaban, ngunit nararamdaman ko ang presensya ng nilalang. Sa hindi malamang kadahilanan, naging malakas ang pakiramdam ko pagdating sa mga aswang. Ilang sandali pa ay may naramdaman ako sa bulsa. Kaya dali-dali ko itong dinukot. Nanlaki ang mga mata ko dahil isa ito sa mga mutyang suot nito. Hindi ko alam kung kailan ito nilagay ni Itong sa bulsa ko. Ganun pa man, nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi sa mutyang yun, marahil nagawa na akong patayin ng aswang na sumalakay sa amin. Muli kong ibinaling ang atensyon sa dalawang katutubo. Nakikipaglaban ang mga ito sa nilalang. Salitan ang pagsalakay ng dalawa. At tanging ang sigawan lamang ang maririnig ng lahat. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa halip na matakot, nakaramdam ako ng pananabik sa mga nangyayari. Sinabihan din ako ng mga kasama kong pumasok sa bahay dahil delikado. Ngunit wala sa kanila ang atensyon ko, kundi sa aswang na pinagtutulungan ng dalawang katutubo. Sa isip-isip ko, ito marahil ang kakayanang taglay ng sinasabing dalawang pares ng mutya ng abwak. Ilang sandali pa, nagawa nga nilang pabagsakin ng kalaban. Pinugutan ng mga ito ng ulo ang dalawang aswang para masiguradong hindi na ito makakapanggulo pa. Pinili ng mga katutubong sunugin ang katawan ng mga aswang para walang makaalam ng tungkol sa mga ito. Maliban sa mga magulang ni Bel at mga kasama ko sa trabaho. Ayos lang ba kayong lahat? Wala nang dapat ipag-alala. Wala na ang mga aswang. Wika ni Itong. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon. Kinuha ko ang pagkakataong makausap ang dalawang katutubo. Ipinaliwanag ng mga ito ang tungkol sa mutya ng abwak. Ayon sa mga katutubo, ang abwak ay isang elementong nabibilang sa angka ng mga engkantong gubat. At ang mga mutyang hawak ng magkapatid na katutubo mula sa punong tirahan ng mga ito. Makukuha lamang ito ng isang taong may malalim na kakayanan sa lihim na karunungan ng kalikasan. At nagkataong ang dalawang katutubo, anak ng babayla ng kanilang tribo. Ipinakita ko kay Itong ang butong nakuha ko sa bulsa ko. Napangiti ito dahil sinadya niyang isilid ito sa bulsa ko bago niya sugurin ang isa sa mga aswang. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo. Ginawa ko yon para maprotektahan ka. Itago mo ang isang yan bilang alaala sa amin. Wika ni Itong. Kinabukasan,
kagad na ding nagpaalam ang dalawang katutubo at bilang pasasalamat, pinabaunan ni Tatay Nasyo ang dalawa ng tig-iisang sako ng kamuros. Dahil sa sobrang pagod sa nangyari, buong araw kaming natulog at kinabukasan ay bumiyahe din pauwi ng Iloilo. Bagaman napuno ng takot ang mga kasama ko, ngunit para sa akin, isa itong kakaibang karanasan. Hindi ko lubos akalaing magkakaroon kami ng ganoong engkwentro. Ngunit sa aming lahat, ako lamang ang totoong nakakaalam ng nangyari. Sinubukan kong tanungin ang ilan sa kanila at iisa lamang ang nakuha kong sagot. Ipinaliwanag ko sa kanila ang nangyari, ngunit hindi naniniwala ang mga ito. Maliban kay Belle, hinayaan ko na lamang sila. Pero sa isip-isip ko, alam kong totoo ang mga naganap, lalo pa nang gamitin ni Itong ang kanyang mga tangang mutya. Ang kaganapang ito din ang naging dahilan kung bakit pinili kong pag-aralan ang lihim na karunungan. Hindi na ako ulit nakabalik sa lugar na yon dahil ilang buwan ang nakalipas. Nag-resign na sa trabaho si Belle. Gayunpaman, nanatiling sariwa sa isip ko ang alaala ng mga nangyari. Nang minsan kong makilala ang dalawang katutubong nagtangan ng dalawang pares ng mutya ng abwak. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ador. Taong 1994. Pilar, Bicol. Nakatira si Ador sa bulubunduking lugar sa probinsya. 15 anyos pa lamang siya ng mga panahong ito at imbes na mag-aaral, mas gusto ng binata na magpagala-gala sa gubat. Dagdag pa ng binata, pagsasayang lamang ng panahon ang pamamalagi sa eskwela. Kaya minabuti ni Ador na ipaubaya na lamang sa mga kapatid ang pagpasok sa eskwelahan, habang siya ay nakikipagsapalaran sa kagubatan. Bunso si Ador sa 5 magkakapatid. Ang ama nito ay nagmamay-ari ng malawak na nyogan, kaya masasabing hindi kapos ang pamilya. Magaling sa negosyo ang ama kaya nagagawa nitong bilhin ang mga katabing nyogan upang mas palawakin ang lupain. Isang umaga habang nag-aalmusal si Ador, Dominador, wala ka ba talagang balak na pumasok sa sekundarya, anak? Pasok ka na sa makalawa. Huwag mo sabihin kontento ka na marunong kang magbilang. Marahas ang mundo, kaya kung ngayon palang tatamad-tamad ka na, sakang kunging kapupulutin pagtanda mo. Maagang sermon ng ama. Araw-araw na inaalmusal ni Ador. Tay, marunong naman akong magkopra at mag-uling Marami namang isda sa ilog natin. Tsaka kaya ko nang magbilang at magbasa. Ayos na po sa akin lahat ng yun. Sayang lang ang oras at pera natin dyan sa pag-aaral. Papaluin pa ako ng maestra. Tugon ni Ador. Matagal nang inililihim ng binata ang mga karanasan noong elementarya. Palagi siyang napapagalitan at pinapalo ng maestra. Nagagalit ito dahil sa pagkamkam ng ama sa kanilang lupain at sa kanya binubuhos. Ngunit matatag si Ador at mapagmahal sa pamilya. Sinarili niya ang mga pagmamalupit na yon hanggang sa mabuo sa isipan ang takot sa mga guro at sa mismong paaralan. Ang paggala niya sa kagubatan ang nagiging paraan upang maibsan ang pananabik na matuto at makapagtapos sa pag-aaral. Sa gubat, wala siyang tigil sa pagbibilang ng mga puno
at pilit hinahasa ang sarili sa mga pangalan at sa kung anong silbi nito sa kagaya niyang taong gubat. Kapag anihan naman ng niyog para sa pagkukopra, maaasahan din ang binata. Ador! Ador! Wika ng kaibigan na si Andoy sa labas ng tahanan. Nakilala niya ito sa kakawian. Nasa isang kumpol ng anahaw at nakasilong. Simula noon madalas na silang magkasama sa mga pangangahoy at pagtuklas ng mga bagay-bagay sa kagubatan hanggang sa mga kalapit na kabundukan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim sila sa pusod ng gubat. Natutuklasan naman ni Ador ang iba't ibang uri ng kamanghamanghang halaman, pati na rin ang mga hayop. Dahil hindi na nag-aral si Ador, gumawa siya ng sariling talaan at tawag sa mga nakikitang halaman at hayop. Kasama si Andoy sa lahat ng oras. Dagdag pa ni Ador, meron siyang lugar sa gubat na yon na pangarap niyang mapuntahan. Lugar kung saan naroon ang masasarap na bungang kahoy at malamig na bukal na maaaring inumin ang tubig at paliguan. Ador, kailan natin nahanapin yung lugar na sinasabi ko? Ang sabi ng lolo ko paraiso doon. Tsaka alam ko isa kang eksperto pagdating sa gubat. Sigurado ko, makikita mo yun. Pagkukumbinsi ni Andoy. Huwag kang mag-alala. Naglalagay na ako ng tanda sa mga pinupuntahan natin Mararating din natin yun. Sa palagay ko nga nandun yun sa paglagpas sa kawayanan. Sa pagkakaalam ko, malawak na gubat yun Nasulyapon ko yun nung manguha ako ng labong. Tugon ni Ador. Nakatitig lamang itong si Andoy kay Ador na tila manghang-mangha. Nang muli itong matauhan, nasa itaas na ng nyug si Ador at naghahanap ng makakaing buko para sa kanilang dalawa. Isa sa pinagmamalaking kakayahan ni Ador ay ang bilis sa pag-akyat sa kahit anong uri ng puno o kabundukan. Minsan pa nga, sinasabi nitong biniyayaan siya ng kalikasan ng ganitong kakayahan. Dagdag pa nito, may sariling ritual ding ginagawa si Ador sa tuwing 6:00 ng hapon. Sa isang matandang puno ng balete, naglalagay siya ng mga prutas at tinapay galing sa kusina. Alay niya ito sa kagubatan para sa pag-iingat sa kanya sa araw-araw na paglalakbay. Bagamat alam naman ito ng mga magulang, hinahayaan lamang nila ang binata. Sa palagay ng ama, normal lamang ito sa mga kabataan. Malikot talaga ang imahinasyon ng mga nasa ganung edad. Isang umaga, mag-isang pumunta si Ador sa kakawian dahil wala si Andoy sa tahanan ng daanan niya. Ano kayang nangyari kay Andoy? Hindi naman yun pumapalya sa pagsundo sa akin Maayos naman kami naghiwalay kahapon sa pag-uwi. Malamang hindi na pinayagan ng magulang niya. Wika ni Ador habang kinakausap ang sarili. Simula nang maging malapit sila ni Andoy, hindi pa nito nakikilala ang mga magulang ng kaibigan. Sa bawat pagkakataong kukulitin naman ito si Andoy na isama siya sa tahanan, panay lamang ang wika nito na sa tamang panahon. Hindi naman nanangulit pa si Ador. Para sa kanya, balang araw ay yayayain din siya ni Andoy. Maghapon ito sa gubat at ilang oras na natili sa tagpuan nila sa kagubatan. Nagbabaka sakaling susunod ang kaibigan. Subalit pinapak na lamang siya ng mga lamok. Ngunit hindi talaga dumating ang kaibigan. Kaya nagpasya na lamang si Ador na pumunta sa kawayanan. Ito ang huling parte sa ginagawa niyang mapa papunta sa minimithing paraiso.
ang lugar sa mga kwento ng lolo ni Andoy. Normal naman ang lahat. Nangunguha pa si Ador ng labong dahil kapanahunan nito ng mga panahong yon. Isa, dalawa, ang dami nito. Sayang Andoy, wala ka. Ang dami sanang labong oh. Maunguha na lang muna ako ng alimasag sa ilog. Sakto na to para sa hapunan. Nakakasawa na yung panay manok at isda ang ulam eh. Pabulong na wika ni Ador sa sarili habang pinuputol ang mga labong at inilalagay sa lagayan. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos sa kabila ng umbok ng lupa. Tumahimik si Ador. Marahang gumapang para silipin ang nasa kabilang ibayo. Ano ba? Hindi mo ba kayang gawin ng maayos ang pinapagawa ko sa iyo? Gaano ba kahirap ang dalhin dito ang lintik na apo ng tarantatong mambabarang? Galit na bulyaw ng mga balahibong nilalang sa isang maliit na kauri. Kaunting panahon na lang po. May ibibigay ko na sa inyo ang gusto ninyo. Bigyan niyo lang po ako ng kaunti pang oras. Matutuntun ko din ang pinagtataguan nila. Nakuha ko naman na ang tiwala ng taong yun. Tugon ng mas maliit na nilalang. Tila mga unggoy ito subalit tuwid na nakatayo. Mabalbon at makikita ang matataas na kuko at magulong buhok. Namamanghang pinagmasda ni Ador ang dalawa. Inakala niya pa na mga engkanto ng kagubatan at swerteng nakita niya ang mga ito. Sigurado siyang kapag naikwento niya yung kay Andoy, maiinggit ito. Malas niya lang at hindi siya nakasama. Maya-maya pa, nakita niyang sumuot ito sa tila yungib na nasa batuhan at pagkatapos, natahimik ang paligid. Marahang gumapang si Ador pabalik sa mga labong. Dinampot niya ito at madaling naglakad papunta sa ilog. Nasasabik na itong ikuwento sa mga kapatid at magulang ang nasaksihan. Nais niya itong ilagay sa talaan at maiguhit. Isa sa mga talento ni Ador. Detalyadong pagguhit ng mga bagay-bagay na nakikita sa kagubatan. Ano kayang sasabihin nila tatay kapag naiguhit ko at nakita nila ang itsura ng mga engkanto? Siguradong magugulat sila. Lalo ka na, Andoy. Wika ni Ador. Pumadausdos ito sa ilog at nagmamadaling manguha ng alimasag at pagkatapos, dumiretso ng umuwi. Pagkarating sa tahanan, abala na ang mga kapatid sa mga aralin. Wala pa ang ama dahil naroon pa ito sa bayan upang ihatid ang mga kopra. Habang ang ina naman, nasa merkado, namimili ng mga kagamitan sa eskwela na mga panahong yun. Kaya inilagay na lamang nito ang labong sa lamesa, habang ang mga alimasag ay nilagay sa lababo. Pumunta kagad si Ador sa paboritong pwesto upang gumuhit. Ate, may lapis ka ba dyan? Pudpud na pala itong binigay ni kuya sa akin eh. Naubos ka na ding ngat-ngatin ng pambura. Wika ni Ador. Naku, oo. Sige ka, ngatain mo lang yung pambura. Lalaki yan dyan sa tiyan mo. O eto, bago pa yan ha. Gamitin mo na lang tong pambura para hindi ka mahirapan. Tugon ni Ate Nena. Kailan mo babalak bumalik sa eskwela, Ador? Sayang naman ang talento mo kung hindi mo gagamitin sa eskwelahan. Hindi yung panay kagala sa gubat. Wika naman ni Ate Sario. Napatawa na lamang si Ador bilang pagtugon. Pagod na itong magpaliwanag sa pamilya. Palagi naman na niya itong naririnig sa mga kapatid at magulang. Pinabayaan na lamang niya yon. Nagumpisa ng gumuhit si Ador at magiliw na inalala ang itsura.
ng dalawang nilalang na nakita niya sa kawayanan. Oras ang ginugol niya sa pagguhit at nang matapos, nagpahinga ng malalim ang binata. Saglit niyang iniwan ang gawa at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Ay naku, nakakauhaw namang gumuhit. Pabirong wika ni Ador sa sarili. Bagamat pagguhit pa lamang ang kaya niya ay iniisip niyang isa siyang sikat na pintor kagaya ni Amorsolo na hinangaan niya base sa mga aklat na nabasa. Nang bumalik ito sa sala, naabutan niyang tulala ang mga ate habang hawak ang ginuguhit. O ate, maganda ba? Parang totoo no? Mayabang na wika ni Ador. Nakakatakot naman itong gawa mo. Ano ba to? Wika ni Ate Nena. Uy Ador, sa dami ng mga pwede mong iguhit mga impakto pang ganito ang napili mo. Mga aswang to Ano? Gusto mo bang makakita ng ganyan? Dagdag ni Ate Saryo. Ha? Anong aswang? Mga engkanto yan ng gubat. Yan yung nakita ko sa kawayanan kanina na nag-uusap. Pinapagalitan pa nga nung matandang engkanto yung batang engkanto Pagdepensa ni Ador. Ador, magtigil ka sa mga biro mo ha. Hindi nakakatuwa. Isusumbong kita kay tatay mamaya. Lagot ka. Palo ka sigurado. Banta ni Ate Nena. Pero, totoo naman po yung nakita ko Nakita ko sila Naputol sa pagsasalita si Ador nang dumating ang ama. O ano ba yan? Nag-aaway-away na naman kayo. Ador, kunin mo nga yung tsinelas ko sa lagayan. Utos ng ama. Paano? Kasi tay si Ador, nakita niya daw tong aswang sa gubat kanina. Ang galing kumuha ng kwento Wika ni Ate Saryo. Sabay abot ng papel kung saan ginuhit ni Ador ang mga nakitang nilalang. Nanlaki ang mga mata ng ama at saglit na natigilan. Maya-maya pa ay tinawag nito si Ador. Dominador, ano tong sinasabi ng ate mo na nakita mo sa gubat? Aswang ang mga ito ha. Saang comics mo na naman ito kinopya? Tanong ng ama. Tay, yan nga po yung nakita ko sa gubat kanina. Doon malapit sa kawayanan. Yung mayungib sa unahan. Yung pinagkukunan natin ng mga kawayan nung isang taon. Mariing paliwanag ni Ador habang nakasimangot. Dagdag pa ng binata, hindi naman siya gumagawa ng kwento. Nabanggit din niya ang pagpapagalit ng matanda doon sa batang kalahi nito. Nagulat ang tatay nito sa sinabi ng anak. Ador, anak, siguro wag ka na munang pumunta sa kakawayan. Kung totoo man yung mga nakita mo, delikado sa iyo ang kagubatan anak. Alam mo bang mga aswang yan at hindi sila magdadalawang isip na patayin ka para gawing pagkain. Kakausapin ko si Kapitan para masilip ang sinasabi mong yungib na tirahan ng mga yan. Sa ngayon, dito ka na lang muna sa bahay. Dominador, naiintindihan mo ba ko? Wika ng ama. Opo tay, masusunod po. Tugon ni Ador. Walang nagawa ang binata kundi ang sumunod sa utos ng ama. Nagmukmok siya sa kusina at pinaglaruan ang mga alimasag na nahuli. Ate Nena, lutuin mo na yung labong. Gutom na po ako. Manok na naman yung dala ni tatay. Ayoko na po nun. Wika ni Ador.
Inasikaso naman ng ate ang hiling ng kapatid. Muling umalis ang ama upang magpunta sa bahay ng kapitan. Habang si Ador naman, nasa puno ng pili sa likod bahay. Doon na lamang siya naglagi at namulot ng mga bunga. Gusto niya muling pumunta sa gubat, ngunit ayaw naman niyang suwayin ng ama. Hanggang sa may marinig siya sa likuran na pamilyar na boses. Uy Ador, sama ka ba? Alam ko na ang daan papunta sa maalamat na paraiso. Puntaan na natin ngayon. Ano, tara? Pag-aya ni Andoy. Hindi ako papayagan ni Tatay Andoy. Sa susunod na lang siguro. Saka delikado daw doon eh. Tugon ni Ador. Ganun ba? Sayang naman. Balak pa naman sana kitang yayain sa bahay namin mamaya. Kaarawan ko kasi ngayon eh. Wala naman akong ibang bisita kundi ikaw lang. Pero sige, kung ayaw mo, ako na lang yung pupunta. Pangungonsensya ni Andoy. Natahimik si Ador sa sinabi ng kaibigan. Sige na nga, tara. Basta isasama mo ko sa bahay niyo ah. Pangako yan. Saka anong handa sa inyo? Sana naman may kakaiba. Sawa na ako sa isda at manok eh. Wika ni Ador. Habang abala ang mga ate, palihim silang dumaan sa harapan at nagpunta ng gubat. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Nasasabik na si Ador na makita ang matagal nang ninanais na lugar. Habang naglalakad, nagpapasalamat si Andoy sa kaibigan. Ador, maraming salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayong araw. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko ngayon. Salamat sa iyo at matutupad na ang pangarap ko. Wika ni Andoy. Ano ka ba? Wala yun no? Ikaw lang naman yung kaibigan ko eh. Isa pa, matagal na nating pangarap to, di ba? Masaya din ako matutupad na natin. Tugon ni Ador. Biglang napatakbo si Andoy sa unahan sabay sigaw kay Ador. Ador, dalian mo. Andito na tayo. Ayun na sa unahan natin yung maalamat na paraiso. Oh. Wika ni Andoy. Kaya napatakbo na rin si Ador. Talaga? Teka, antayin mo ko. Nasaan? Nasaan? Tanong ni Ador. Sabik na pagtanaw nito sa itinuturo ng kaibigan. Ngunit biglang may tumama sa ulo ng binata at nandilim ang paningin. Hanggang sa tuluyang nawala ng malay. Maraming salamat, Ador. Wika ni Andoy. Habang marahang pumipikit ang kawawang si Ador. Nagising na lamang ang binatang nakatali sa isang lamesang kawayan. Sa gilid ay nakita niya ang malaking kawa na may kumukulong tubig. Malabo pa ang mga mata. Subalit naaaninag niya ang iilang taong naroon sa lugar. Andoy, nasan ako? Aray, ang sakit ng ulo ko. Si Andoy, asan si Andoy? Sana ayos lang siya. Tao po, tulungan niyo kami. Wika ni Ador. Aba, gising na ang aming bisita. Mainam naman at nagkamalay ka na. Hindi ako masisiyahang ihawing ka ng walang malay. Bungad sa kanya ng matandang babae. Nang luminaw ang paningin ni Ador, namutla ito at nanginig. Muli niyang naramdaman ang takot na pilit na niyang kinalimutan. Oh, tama ka, Dominador. Ako ito, si Mrs. Esperanza, ang pinakamamahal mong guro.
Akala mo ba'y makakatakas ka kapag hindi ka na nag-aral? Ang nasa harap ni Ador, ang maestrang nagmalupit sa kanya ng maraming beses at ang dahilan para kamuhian ni Ador ang pag-aaral. Papanong? Bakit ako nandito? Saklolo! Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Galit na sigaw ni Ador. Hanggang sa biglang tumakbo papalapit si Andoy. Ador? Ador? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ano, Ador? Yun ba ang inaasahan mong sabihin ko? Ador, oras na para ikaw ang maging kabayaran sa kasalanan ng tatay mo. Dahil sa pagkamkam nyo sa lupain namin, namatay ang mga magulang ko. Dapat lang napagbayaran mo ito. Wika ni Andoy, habang tila nababaliw na humahalakhak. Dahil sa sobrang pagkamuhi sa ama ni Ador, yun ang dahilan kung bakit kumapit sa karunungang itim si Lola Esperanza. Gulong-gulo ang utak ni Ador. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ito sa kanya. Kung sana nakinig na lamang siya sa ama, hindi niya yon mararanasan. Iho, ihanda mo na ang panghiwa mo dito sa malusog na batang ito. Mainam itong alay kay Impo. Nang mas pagyamanin niya ang ating maliit na latian at maging ganap na tayong aswang. Utos na matanda kay Andoy. Opo, Lola. Maaari bang akong umiwa sa kanya? Matagal ko nang gustong gawin to, Lola eh. Siguradong matutuwa sila ama kung nasan man sila. Tugon ni Andoy. Huwag kang mag-alala, Iho. Kailangan lang nating antayin ang pagbilog ng buwan mamayang gabi. Saka natin isasagawa ang ritual. Dagdag na matanda. Hanggang sa muling nawala ng malay si Ador dahil sa labis na takot. Nang muling magising ang binata, dinig niya ang mga sigawan ng mga tao sa paligid. Nagkakagulo ang kultong itinayo ni Mrs. Esperanza. Lola, nasan po kayo? Lola! Tanong ni Andoy. Apo, tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Tugon ni Lola Esperanza. Sa wakas, natuntun ka din namin. Oras na para pagbayaran mo ang pagpatay mo sa anak ko. Ang lakas ng loob mong gawing alay ang nag-iisa kong supling. Sator, huwag mo hahayaang makatakas ang apo nitong mambabarang na ito. Wala kayong ititirang buhay sa mga narito. Hindi kailanman tatanggapin ni Impo ang isang katulad mo para maging alagad niya. Galit na wika ng pinuno ng mga aswang na bigla na lamang lumitaw mula sa madilim na kagubatan. Teka, anong nangyayari? Saklolo! Pakawalan niyo ako! Tay! Pagmamakaawa ng binata. Saglit lamang ay naubos ng mga aswang ang grupo nila Esperanza. Napansin ni Ador na ito yung parehong nilalang na napagkamalan niyang mga engkanto. Iho, huwag kang gagalaw dyan kung ayaw mong madamay. Hindi ko maipapangakong mapipigilan ko ang pagkauhaw ng mga kasamahan ko. Wika ng pinuno ng mga aswang. Kita ni Ador na bitbit na ng isang aswang ang ulo ni Mrs. Esperanza.
habang hawak na ng isa si Andoy sa buhok at nakaluhod. Kagaya ng pagdating, napakabilis ding naglaho ng mga nilalang. Naiwang nakatali si Ador sa lamesa. Nagkalat ang dugo sa paligid ngunit walang naiwang kahit isang bangkay. Sa unahan ay nadinig ni Ador ang tahulan ng mga aso, maging ang boses ng ama. Tay! Tay, andito po ako! Sa lolo! Magmamakaawa ni Ador. Pinuntahan ito ng ama at nakita ang anak na nakatali at walang saplot. Kasama ng ama ang mga tanod. Nang malaman ng tatay ni Ador na nawawala ang anak, nagmadali na sila sa kagubatan. Doon nasa lubong ng ama ang babaeng nagturo sa kanya kung nasa ng anak. Ngunit misteryosa itong naglaho. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito na naabutan pa nilang buhay si Ador. Tay, si Mrs. Esperanza. Lola po pala siya ni Andoy. Sila po ang may gawa nito. Pero may dumating na mga engkanto at kinain silang lahat. At bigla na lang pong nawala. Wika ni Ador. Anak, tahan at nandito na kami. Walang engkanto. Si Mrs. Esperanza, isa lang yung malaking baliw. Tugon ng ama. Matapos masiguradong wala ng ibang tao doon, bumalik na sila sa tahanan. Magmamadaling araw na nang makarating sila. Magkape muna kayo bago bumaba sa bayan. Mainam pa ay magpaumaga na kayo dito. Nagluto kami ng aros kaldo. Pagsaluhan na muna natin. Wika ng ama sa mga tanod. Ngunit tumanggi ang mga ito at sinabing kailangan na nilang umuwi. Tay, kayo ang sinisisi nila Andoy na dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya. Kinamkam niyo daw po yung lupain nila eh. Wika ni Ador. Nagkakamali ka, anak. Nalulong sa sugal na sabong ang anak ni Mrs. Esperanza. Umabot sa puntong nabaon sila sa utang at sinanla nila sa akin ang lupain nila. Pero imbes na ibayad sa mga pinagkakautangan, bumalik lamang sila sa pagsasabog hanggang sa malustayang pinagsanlaan ng lupa. Ang mga pinagkakautangan nila ang walang awang pumatay sa mag-asawa. Tugon ng ama. Naliwanagan si Ador sa mga totoong nangyari. Baliw at kanibal ang naging bansag sa dating guro na si Mrs. Esperanza. Walang makapagsabi kung nasaan na ito at maging ang kwento tungkol sa mga aswang hindi lumabas sa publiko. Magpasa hanggang ngayon, dala pa rin ni Tata Ador ang karanasan ng muntikang mamatay sa kamay ng mapagkunwaring kaibigan na apo ng mambabarang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.